Si Claire Castro, si Yusek Claire Castro, isang presidential press officer ang tawag nila. O, ayaw nilang tawagin press secretary kasi hindi naman daw siya mukhang secretary, mas mukha siyang palengkera kaysa sa secretary. Talagang yung effort ng gobyerno para siraan ng isang pamilya Duterte, mula sa Kamara sinisiraan, mula sa executive sinisiraan, nag-hire pa sila ng attack dog, 'di ba? Para siraan ng mga Duterte. Ito ba coincidence lang? Naisipin nyo mabuti, coincidence lang po ba ito? Ha? Coincidence lang po ba ito na kung saan yung bagong press secretary, panay ang banat sa Davao City, panay ang banat kay Baste. Sabay naglabasan itong mga to. Sinabi dun sa mga local news na sumusunod lamang sila sa utos sa taas. At ang motibo nga, siraan ang pamilya Duterte. Maglikha ng kaguluhan sa Davao City. Yan ang kanilang motibo. Alam nyo mga kababayan, hindi ho maganda ito ha. Parang naalala ko tuloy yung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., di ba? Ano ba yung ginawa ng Ferdinand Marcos Sr.? Lumikha sila ng gulo nun. Di ba? Para magdeklara ng martial law ang si Marcos Sr. noon. Kesyo yung basta gumawa sila ng eksena noon para magdeklara po ng kaguluhan at magdeklara ng martial law si Marcos noon. Naku po. Isa sa mga kalokohan na ginagawa ng administrasyon ho na ito. Alam nyo mga kababayan, pagpasensya nyo na yung nakaraang video natin nasira ho yung audio para hong nagloko ho yung ating laptop ha. Pagpasensya nyo na, gumagaya ho ito sa mga jowa nyong mahilig magloko. Anyway ho, eto na nga, pag-usapan na po natin itong nangyayari dito sa Davao. Kasi alam nyo mga kababayan, kung papansinin ninyo, noong mga nakaraang araw, yung kanilang hinire na attack dog na si vlogger si Claire Castro. Hindi natin niya alam kung kaano-ano ba ito ni Franz Castro, pero yung ugali pareho silang hindi maganda. Ito hong si Claire Castro, si Yusek Claire Castro, isang presidential press officer ang tawag nila. O, ayaw nilang tawagin press secretary kasi hindi naman daw siya mukhang secretary, mas mukha siyang palengkera kaysa sa secretary. Kaya itong si Claire Castro na to, tawagin na lang natin si Madam Claire kasi hindi naman bagay sa kanya tawaging Yusek Kasi yung attitude niya, ugali niya, ugaling kanto girl ugaling palengkera, kaya wag na ho nating tawagin siyang Yusek Claire. Tawagin na lang po natin siyang si Madam Claire. Yung parang dapat nga si Manang Claire na lang di ba? Oh, anyway, ganito nga yun. Sinasabi niya ng mga nakarang araw, di ba, diniin si Baste. Sinasabi niyang bakit hindi tanungin ni Baste yung record ng kanyang ama tungkol dun sa criminality ng Davao. Tapos kesyo umaangat daw ang criminality. 2 beses siya, actually 3 beses siyang nagpa-press briefing. 3 beses din niya atang inulit, kung hindi ako nagkakamali, na sinasabi niyang lumalala ang krimen at kaguluhan sa Davao City. Ayan. Yan yung kanyang istorya. Alam naman po natin ang ginagawa ho ng administrasyon na ito, niyuyurakan ang Davao para ho naman sila ay magmukhang malinis. Sabi nga nila, di ba, para magmukha kang malinis, dudumihan mo yung kapwa mo. Ganun po ang ginagawa nito pong Claire, itong si Claire o si Madam Claire. Ganyan ang ginagawa niya, dinudungisan niya ang Davao. Ang hindi niya naintindihan, dahil nga alam mo, parang pinulot lang ito sa kanto, wala akong alam mo ito, ayoko naman tawaging bobo, pero sa totoo lang, napaka-ignorante nito kasi hindi niya alam na tinanggalan ng police power si Mayor Baste Duterte. Tinanggal sa kanya yung command. Ibig sabihin kasi sa mga ordinaryong mga city, usually nasa kanilang mayor yung command ng police. Dito sa Davao, tinanggal kay Baste. Kaya kung mapapansin niyo, hindi nakagalaw si Baste nung panahon ng KOJC siege dyan sa Davao. Kasi tinanggal sa kanya yung authority para mag-control ng police sa Davao.
ang dami hong ginawang katarantaduhan dyan para tanggalan ng power ang mga Duterte. Panghihiganti ng mga animal na yan eh. Nung nawala ho ang mga hawak ng kapangyarihan ng isang mayor doon sa lungsod, naturalmente, hindi ho nila alam kung ano yung tamang paraan para ayusin ang crime, peace and order ng city na yan. So, may mga krimen tuloy lumalabas. May mga umaangat, syempre, hindi mo na kontrolado. Tapos ang mga nilagay pa nila dyan, hindi mga taga Davao. Kasi nga, napapraning tumpunyetang gobyernong ito, napapraning sila na baka mamaya mag-revolusyon daw. Ayo, tinanggal lahat ng mga taga Davao ang pinalit kung saan galing city sa Pilipinas o kaya probinsya. Ganon na nangyari. So, hindi na ho maayos ang Davao, in a sense. Kasi nga po, hindi kontrolado ni Mayor Baste Duterte. Yan po ang naging problema ng Davao City. Tapos, inaraw-araw yan ni Madam Claire na kesyo magulong Davao, kesyo ganito, di ba? Sa Davao naman yan, kesyo ganyan. Di ba? Lagi siyang ganyan eh. Atakdok talaga eh. Kesa na purihin at gawa ng magandang balita ang administrasyon ni Marcos, yung kanyang boss, ang ginagawa ko hindi atakihin ang mga Duterte. Yun na nga, ang problema, nagmumukha ho siyang tanga. Kasi nga ho, hindi niya alam na wala na ho kay Mas Baste yung kapangyarihan ng pulis. Ito pang masama. Ang katunayan niyan, sa isa sa mga krimen na nangyari dyan, alam naman po natin yung stage na krimen, yung meron daw ninakawan na pawn shop, yung nagmukhang tangan tatlong, mantakin mo, isipin nyo to ha, yung kanilang pang-escape na na motor, sira pa. Tapos 3 silang nakasakay. Tapos may bit-bit silang baril. Ngayon gun ban. Alam nyo ba ibig sabihin ng gun ban? Ibig sabihin ng gun ban, kahit pulis, bawal magdala kung hindi ito naka-uniforme. Kung hindi ito duty, bawal po ang pulis magdala. Kaya nga kung kailangan magdala ng pulis, kailangan naka-uniforme po sila. At meron po yan exemption. Yung kanilang departamento may kanya-kanyang exemption. Ibig sabihin, mahigpit po pagdating sa pagbibitbit ng armas. At kung makikita nyo naman, kaliwat kanan ng checkpoint ngayon sa buong Pilipinas, kahit to sa Davao, kahit hindi ho gun ban, kaliwat kanan ng checkpoint doon. Papasok ka pa lang doon sa lungsod, may checkpoint na. Bawal nga daw ang mga kutsi-kutsilyo, mga balibalisong Paano pa kaya yung isang mahabang baril na nasa bag, na obvious namang baril? Di ba? Siyempre, alam nyo mga kababayan, ang dali-dali naman malaman kung baril yan kasi ang laki-laki ng bag, tas ang parang ang payat niya, hindi, wala siyang laman, di ba? Parang baril lang ang laman. So, kitang-kita ho yun. Mantakin yung nakapasok nang walang sumisita. Hindi naka-uniforme. Tapos, 3 silang nakaangkas. Di ba? Tapos, sira pa. Gagamitin mong anong tawag dito? Nanakaw. Tapos, sira yung motor. Di ba laki gumamit ng maganda-gandang motor para man lang sigurado makatakas kayo? Di ba? Yun ang senaryo. Ito pa matindi. May lumabas na balita. Dito sa balita na ito na grabe ho, papakita ko sa inyo. Sa ito sa Facebook, lumabas po itong from DXDC. Ayan papakita natin wait lang kasi hindi pala ayun, anyway, naka-blur naman pala yung mukha niya, so hindi na rin natin maipakita. Dito sa isang local news. Okay? Pakita lang natin. Isang local news po ang nagsabi na itong nahuling suspect. Suspect ito ay ano daw po. Ayan. Wait a minute. Ayan. Lang natin. Pakita natin. Ayan. Ito yung suspect na nahuli doon diyan sa stage na na crime. Ito. Ayan. Pakita natin. Ayan, Hold up sa pawn shop sa Ilustre. Pangdaot sa mga Duterte. Tin-translate din natin yan. Huwag kayong mag-alala. Sa mga hindi nakakaintindi ng Bisaya, translate po natin. May kaibigan po tayo ng magaling mag-translate. Ang pangalan niya si Chat. Ang apelido niya, GPT. GPT. Ganon, Sabi niya dito, muling nilinaw ng isa sa mga suspect na naganap, hold up sa pawn shop sa Ilustre, paninira sa mga Duterte.
muling nilinaw ng isa sa mga suspect sa naganap na hold up sa Hanas Pawn Shop noong February 26 sa Ilustre Street, Davao City, na isa sa mga motibo ng krimen ay para paninira sa pamilya Duterte. Umamin po. Yang nahuli na yan, nasa baba na yan, di lang nagkasya sa screen natin. Anyway, nakablur naman yan. Yang nahuling suspect, inamin niya na talagang ang motibo nila ay siraan ang pamilya Duterte. Parang style lang ni Attorney Claire ito na ang motibo ay siraan ng mga Duterte sa kanyang trabaho, di ba? Ganyan ito si Attorney Claire. O ito naman, gumawa ng krimen para siraan ng mga Duterte, ang pamilya Duterte. Sa panayam ng mga mamamahayag sa naarestong suspect na si Johnny Dejito Bulawan, isiniwalat niya na bukod sa mahina ang seguridad ng naturang pawn shop, isa rin sa dahilan ng krimen ay ang paglikha ng kaguluhan sa lungsod, batay sa narinig niya mula sa kanyang mga kasamahan. Naku po! Ayon sa suspect, nag-alinlangan siyang sumama ng malamang lungsod ng Davao ang target ng kanilang operasyon. Ngunit dahil sa matinding pangangailangan sa pera sa sobrang kakasugal, hindi kasama yun, sobrang kasasugal. Hindi po kasama yun. Napilitan siyang sumama sa grupo ng mga holdapper. Dagdag pa rito, inamin din ni Johnny na gumagamit siya ng ipinagbabawal na droga noong mismong araw ng kanilang panluloob. Paano ba yan, Madam Claire? Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Davao City Police. Naku, yari ka dyan. Ang naarestong suspect at haharap sa sunod-sunod na kaso habang patuloy na tinutugis ang iba pang responsable sa krimen. Nako. Alam nyo, may nagbalita pa sa atin mula sa local news. Isa daw sa mga inamin ng suspect ay inutusan lang sila. May nag-utos sa taas. Naalala ko na naman yan. Yung mga kinausap na pulis noon doon sa KOJC Siege, ano sabi? Utos lang sa amin, sumusunod lamang kami sa utos sa taas. Sino ba yung punyetang nasa taas na yan? Hindi ko maintindihan sino ba yung nasa taas, lagi nyo sinusunod. Kahit mali na, sinusunod nyo pa rin. Ganyan na litanya ng mga pulis noon na nasa KOJC. Hindi, pasensya na. Kami ayaw din namin to pero sumusunod lamang kami sa utos sa taas. Sino ba yung lintik na nasa taas na yan? Demonyo ba yan? Ba't nasa taas? Ba't wala sa impyerno yung animal na yan? Anyway, eto din, ganun din ang sinabi dun sa mga local news na sumusunod lamang sila sa utos sa taas. At ang motibo nga, siraan ang pamilya Duterte. Maglikha ng kaguluhan sa Davao City. Yan ang kanilang motibo. Alam nyo mga kababayan, hindi ho maganda ito Parang naalala ko tuloy yung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., di ba? Ano ba yung ginawa ng Ferdinand Marcos Sr.? Lumikha sila ng gulo nun, di ba? Para magdeklara ng martial law ang si Marcos Sr. noon. Kesyo yung basta gumawa sila ng eksena noon para magdeklara po ng kaguluhan at magdeklara ng martial law si Marcos noon. Naku po. Parang ganito naman ang ginagawa ngayon sa Davao City. Para ewan ko kung magdideklara ba sila ng martial law sa Davao City. Kasi posible po yun di ba? Na yung Davao City lang may martial law. Nangyari po yan noon, di ba? Na I think yung nagkaroon ng rebellion, dineklara doon sa lugar lang na yun na martial law. So dito, hindi kaya inutusan sila na maghasik ng lagim sa Davao City para po, one, masiraan ang mga Duterte. Alam naman natin yan ang Exhibit A ng Duterte family. Yung ang Davao ay maayos. So hindi kaya yan ang dahilan, sisiraan ng Davao City para po sa kanilang pangalawang nais mangyari. Ano po yun? Martial law. Di ba ho? Hindi kaya gusto nilang rin ng martial law para ho magkaroon talaga ng matinding
kaguluhan dyan at control, ika nga. Kaguluhan sa mga namumuno pero control. Ibig sabihin, amin na to. Walang gagalaw dito. Lahat ng mga meron dito, sisikwatin namin. Hindi kaya ganun ang motibo? Hindi, isipin nyo na mabuti ito ha. Kasi yan ang pwedeng maging dahilan eh. Kasi alam naman natin ang ang kahinaan ng administrasyon na ito ay Mindanao. May pattern po 'yan. Ang kahinaan po ng administrasyon na to ay Mindanao. Aside from that, ang isa sa mga kahinaan pa ng administrasyon na ito nung una ay ang media. Kaya nga ho, sinampulan nila ang SMNI, tinakot nila ang SMNI, kinontra nila ang SMNI para magkaroon ng takot sa mga ibang media na kung ito ang SMNI, close namin, ay nagawa naming pasara. Nagawa naming yurakan ng kanilang imahe. At etong si Pastor Kibuloy, na isang, alam naman natin, malaking natutulong sa kampanya. Hindi lamang po noong kay Pangulong Duterte, maging ngayon sa PDP. Yung buong slate ni Pangulong Duterte, pag ang organized po niyan ay ang KOJC at si Pastor Kibuloy, talaga namang todo. Oh. Isipin nyo to ha. Hindi kaya sinampulan yun para magkaroon ng takot sa ibang mga media? I think yun ang naging resulta nun. Di ba? At yung mga susuporta sa mga Duterte, tulad ni Kibuloy, sinampulan din nila. Kaya eto, sa tingin ko, itong sa Davao, sasampulan nila ang Davao City. Di ba? Pag sample nila sa Davao City na, kayo mga taga Mindanao, tigas ng ulo nyo ha. Sasampulan namin ang pinakamalakas na lungsod sa Mindanao, ang Davao City. Pag sinampulan namin yan, siguradong susunod ang lahat ng city sa Mindanao. Isipin nyo mabuti yan. Yan ang maaaring mangyari. Kaya ito ho'y nakakatakot. Hindi po ito tama. Mali na po itong nangyayari na ito. Ito po ay isang pagsira ng demokrasya sa Pilipinas. Dahil, alam mo yun, for the first time in our country, saan ka nakakita? Talagang yung effort ng gobyerno para siraan ng isang pamilya Duterte, mula sa Kamara sinisiraan, mula sa executive sinisiraan, nag-hire pa sila ng attack dog, di ba? Para siraan ng mga Duterte. Ito ba coincidence lang? Hindi, isipin nyo mabuti, coincidence lang po ba ito? Ha? Coincidence lang po ba ito na kung saan yung bagong press secretary, panay ang banat sa Davao City, panay ang banat kay Baste. Sabay naglabasan itong mga to. Itong mga ganitong stage crime na nangyari. At ito nga, nahuli na ho, umamin sa media. Umamin kasi baka sabihin nila, akala ko ba arestado siya ng pulis? Oo. Pero tandaan nyo, nung hinarap sa media, nayari, di ba? Nayari po nung hinarap sa media. Doon na paamin na talagang ang dahilan para maghasik ng lagim o gulo dito sa Mindanao. Kaya mga kababayan, bantayan po natin ito ha. Ito po'y nakakabagabag, nakakatakot po yung ganitong ginagawa nila sa Davao City. Ang ganda-ganda ng Davao City, ang payapa dyan mga kababayan. Pag ako nagpunta dyan, safety ako dyan. Yung mga taxi dyan, isosoli sa'yo, sukli mo. Hindi bastos. Kasi yari sila sa mayor nila pagka lumuloko-loko sila. Alam mo ang titino ng mga taga Davao? Hindi ito, walang biro ito. Hindi, kayo pumunta. Ewan ko ngayon kung hinaluan na nila ng mga kusaang-saang pulis nang galing eh. Matitinuho yung mga yan. May respeto nila. Maayos so. Hindi ako sa nanlalaita. Hindi ko na lang papangalanan ko anong city. Isa sa probinsya sa Visayas. Maunlad din po itong... Pero pag sumakay ka ng taxi doon, tangina. Parang mga taga Maynila. Alam mo yung ganun? Kayo, sigurado ako, alam nyo na kung saan yan. Oh. Kasi na-experience nyo na rin yan.
yung asal ng mga taxi driver dyan, parang mga taxi driver sa Pilipinas na bastos. Hindi wala naman lahat bastos ha. Pero alam naman natin sa taxi driver sa Pilipinas, kung hindi bastos, manyakol. Magkaiba kasi yung bastos sa manyakol ha. Yung bastos, yung magsalita, yung arrogant. Iba pa yung manyakol. Manyakol yung nagkakamot habang namamaneho. Di ba? Kung hindi ganun, di ba? Hindi naman naliligo. Hindi, totoo yan, walang biro. Wala bagang ka-professionalism na dating, di ba? Hindi yung professional, ika nga. So parang, kaya nga alam nyo mga kababayan, eto nga ho yung sinasabi ko ho sa inyo. Sinasabi ko ho sa inyo na napaka-importanting maunawaan natin, di ba? Na doon pala makikita mo na yung kaayusan ng Davao City. Sobrang ayos. Pati mga taxi driver, marespeto. Pagka pumunta ka sa mga, alam mo yun, sa mga, excuse me, sa mga street foods, yung mga kinakainan, magalang, maayos sila magsalita. Hindi yung parang nanlalamang, hindi ganun. Ewan ko, kung talagang ganun, kasi ganun talaga siguro sila pinalaki ng mayor nila, si Pangulong Duterte. Kaya nabago yung kultura ng Davao. Mantakin mo ngayon, ganyan na. Wow, ha? Wow talaga. Magtataka ka. Paano nangyari yun? Di ba? At isipin mo, ito matindi. Yan ang target ng kanilang attack dog na press officer. Maya't maya, laging binabangga ang kaguluhan sa Davao City, ang crime rate sa Davao City. Paano nangyari yun? So, ibig sabihin ba kakuntsaba ang presidente? Dahil siya ang nag-uutos dito sa press officer? Kakuntsaba ba sila? Para palabasing magulo ang Davao tapos may senaryong ginawa? Ito, stage. Inamin na manggulo kayo. Ibig sabihin, hindi ho ito ang motibo para magnakaw lang. Ang talagang motibo, magkagulo o guluhin ang Davao. Umamin na guluhin ang Davao. Yun ang motibo. Tapos biglang yung taga Malacanang, yun ang bukang bibig. Aba, matindi yun mga kababayan. Hindi pa pwedeng coincidence lang po yun. Malupit po yun. Kaya yan ay bantayan natin mga kababayan. Hindi ho tama yan. Sana ho patuloy nating bantayan ho ang Davao City at mga kaganapan dyan. Dahil baka mamaya dahil sa alam nilang sobrang lakas ng puwersa ng mga Duterte talagang tuluyang magka-martial dyan.